ikaw ay isang alipin o ikaw ay isang servant. Okay, pinagsisilbihan mo siya nang hindi mo alam. Magiging pwedeng possessive ka, magiging nandyan yung lagi ka, gusto mo kausap siya. So ano mangyayari? Mas lalong tataas yung emotions mo at mag-aarte ka na parang babae. No, ito yung totoong manipulation. Kasi pumapayag ka na magkaibigan kayo para lang wag siya mawala. At ang ginagawa mo, kinakaibigan mo siya para at least mapa-inlove mo siya. Yan ang manipulation. Hindi genuine yung nararamdaman niya sa'yo. So, syempre, napipilitan siya. So, pag napipilitan siya, of course, hindi siya consistent. Pag hindi siya consistent, mapoprostrate ka. Anyway, mga ropa, meron nag-PM sa atin sa Facebook page natin. Basahin ko sa inyo, tapos bigyan natin ng komento. Pwede rin kayo magbigay ng comment or POB sa comment section. Okay? So, sabi niya dito, Kuya Suplado Moto, good afternoon. Need ko po ng help. There's a girl kasi na kaibigan ko na na-inlove ako. Shit! Pero ayaw ko na po ulit umamin. Di ba? Pag umamin ka, hindi ka siguraduhan na magiging kayo. Actually, kadalasan, mas naiilang siya. Alam nyo ba bakit kayo umaamin? Kasi dalang-dala kayo ng emotions nyo. Pag lagi ka nanonood ng mga romantic movies or mga Korean novela or yung mga K-drama, tangina talagang madadala ka. Baka nga maiyak-iyak ka pa eh. Di ba? Kaya stop watching those kind of series. Lalo-lalo na yung mga movie dito sa Pilipinas. Kaya nga mga ropa, lagi ko sinasabi sa inyo, wag na wag kayong aamin. At kung ayaw nyo mapunta sa ganitong sitwasyon, puta, iwasan nyo muna yung mga ganong palabas. Or iwasan nyo talaga yung mga ganong palabas. Kasi dapat maadap mo yan at madadala mo yan. At yun ang pinakamali na matutunan ng isang lalaki, yung maging emotional ng sobra. Diba? Tsaka ba't ka aamin? Anong reasons? Diba? Tanongin mo yung sarili mo, ba't ako umaamin? Wala lang kasi I want to feel good lang. Then that's bullshit. Wala, gusto ko lang ma-secure kung gusto niya rin ako. That's bullshit, di ba? Ang lagi ko sinasabi sa inyo, hintayin nyo umamin yung babae kasi walang security or walang guaranteed na kahit minsan umamin ng babae, pwedeng mawala yung interest niya sa atin. Why? Lalo na pag masyado ka na needy or when you act needy. Pag ang babae nag-open ng legs sa'yo tapos umarte ka ng needy or talaga nakikita niya napaka-needy mo pala, talagang mataturn off yan. Pwedeng mawala rin or mag-subside yung attention niya or yung interest niya sa atin. Di ba? Kaya wag na wag niyong paiiralin yung emotions niyo. Ulitin ko mga ropa, talo ka pag pinairal mo yung emotions mo kasi wala talagang, hindi mo alam kung saan ka dadalhin yan. Most of the time, dadalhin ka niyan sa mga bagay na ayaw mo or yung mapoprostrate ka. Ano magagawa mo? Wala ka namang magagawa eh. Kahit sino pang kausap mo dating coach eh. Kahit ilang suplado mo pa yung kausap mo, kung hindi mo rin papakinggan na wag ka umamin, patuloy ka pa rin umaamin dahil because overflowing ka ng emotions, then wala rin mangyayari. Maniwala ka sa akin. You're just wasting your time. Ayaw ko na po kasi umamin ulit. Kasi last year is umamin ako sa kanya pero I got rejected. But we become even closer po like we were homies. O diba? In love, tapos homies. Putang ina, that's fucking playing safe. Hindi nyo kailangan mag-play safe pagdating sa babae. Sabihin nyo sa mga babae na attracted kayo, hindi tayo pwede maging magkaibigan. Dahil unang-una, babae ka, lalaki ako. I cannot consider you as my friend. Okay? Maybe you consider me as my friend. Pero ito lang sasabihin ko sa'yo, I cannot consider you as my friend. Maliwanag ba? Pag pinrenzone ka niya, okay lang. Walang problema. Pero hindi ka naman umaamin sa kanya na gusto mo siya. Pero hindi mo siya kinukonsider na friend. Okay? Kumbaga ang babae, pag nilagay ka na sa friendzone, mahirap nang bumalik. Or mahirap makabalik. Or mahirap talaga umangat. Or mahirap talaga kumawala sa pagiging friendzone. So the best thing we can do is sabihin mo sa kanya na hindi tayo pwedeng magkaibigan. Okay? Dahil unang-una, babae ka, lalaki ako. What can you do for me na hindi kayang gawin ng mga tropa kong lalaki? Something like that. Unless you open her legs most of the fucking time for you whenever you want to. Diba? Kaso hindi naman ganun. Most of women nakikipagkaibigan sa lalaki, it's because they get something. Ulitin ko, most of women nakikipagkaibigan sa mga lalaki because they get something. Either attention, emotional connection, na kahit na, alam mo yun, yung enough na for them na to feel something. Okay? Yung mga babae, tsatsagayin yung mga lalaki na kahit na hindi panjowa as long as they feel connected. Okay na sa kanila kasi they get something eh. Diba? Or maybe, inahatid sundo mo, nililibre mo. Yun yung pinaka-wasting time na ginagawa ng isang lalaki or yung pinaka-lame or yung pinaka-same or yung pinaka-katangahan ng mga karamihang lalaki na talagang ginagastos niya ang isang babae para lang, well, wala namang problema kung gumastos ka sa babae. Pero kung alam mo naman kung saan kanya nilugar, puta, wag ka na mag-waste ng money tsaka ng oras. Sinabi niya na nga sa'yo, hindi ka niya magugustuhan. Hanggang tropa nga lang kayo. Tapos ikaw itong si tanga, paulit-ulit ka na talagang kinukulit mo siya. Gusto mo ba magustuhan kanya kasi nakulitan siya? Hindi genuine yun, tropa.
Tawag doon pressure. Pinressure mo siya na magustuhan ka. End up niyan, still, mapoprostrate ka. Let's say, sige, nagbibigay siya sa'yo ng attention, nagre-reciprocate na siya sa mga gusto mo. Hindi genuine yung nararamdaman niya sa'yo. So, syempre, napipilitan siya. So, pag napipilitan siya, of course, hindi siya consistent. Pag hindi siya consistent, mapoprostrate ka. Nagigits mo ba? Putang ina, huwag nga kayo makipag-ibigan sa mga babae. Yes, I know, masarap sa pakiramdam makipag-ibigan sa mga babae. Lalo na pag gusto mo ng kausap na babae. Pero putang ina, huwag nyo namang gawin parang therapist yung mga babae. That's very fucking bullshit. Ikaw ang lalaki, ikaw ang the problem solver, alam mo yan, kung ano man yung sagot sa mga katanungan mo. Okay? So, hindi mo pwedeng tropahin ng babae because, wala lang, ang sarap niya kasi kausap. That's bullshit, man. Walang problema kung papatungo dun sa mga gusto natin. Pwede mo siyang kausapin. Pero kung talagang gusto mo lang siyang tropa or gusto mo lang kasi ang sarap niya kausap kahit na tropa lang kami, puta, I don't think na it will work. End up niyan, ikaw rin yung mapaprostrate. So, ito pa, sabi niya, but we become even closer po like we're homies or best friends. That's bullshit. Stop playing safe, bro. Yung best friend, sinasabi mo, ano ka, gay? Kung gay ka, maniniwala ako eh. This past month po is lagi kaming magkasama at lumalabas pero as homies po. Stop saying homies, okay? You are fucking playing safe. Alright? Ayaw mong masaktan yung sarili mo. Ayaw mong harapin yung katotohanan na ayaw niya sa'yo, na tropa lang ang trip niya sa'yo. So since gusto mo siya, ganito kasi yan mga ropa. Pwedeng ganito yan. Inamin mo na gusto mo siya. Tapos naging close kayo. So, sa kanya, okay, gusto mo ako. So, pwede siyang makipag-close sa'yo since gusto mo siya. So, pwedeng may mas control siya sa'yo. Gets? So, since may leverage siya na kasi gusto mo siya, kumbaga, pwede niya sabihin sa'yo kung ano yung gusto niya eh. Diba? Since gusto mo ako, diba? So, hindi ko naman sinabi sa'yo na gusto kita. At maliwanag naman na talagang hindi kita gusto or pwedeng nag-set siya ng boundaries na hanggang magtropa lang tayo. Ikaw lang tumakulit. So, syempre, papakinabangan niya yung mga oras na binibigay mo. Papakinabangan niya yung mga panlilibre mo, panghatid sundo mo, kung hinahatid sundo mo man siya, diba? Kaya mga ropa, puta, itigil yung mga ganitong playing. Say, puta, maghanap ko na ibang babae. Napakadaming babae. Bakit? Kasi ang hirap sa atin, masyado tayo kagad invested sa isang babae. Kumbaga, ayaw mo maghanap ng iba pang kausap. 'Di ba? Tapos end up, ikaw yung parang wala ka ng choice. Sige, ito na lang. 'Di ba? Tapos magsisisi ka. Walang pagkakaiba sa pagpili ng pagpili ng sasakyan. Syempre, hindi ka pwedeng Toyota lang ako, hindi pwedeng Honda ka lang, hindi pwedeng Ford ka lang. Kumbaga, titingnan mo kung ano talaga yung nila. Pros and cons ng bawat sasakyan na gusto mong piliin. Gets mo? Kasi hindi pwede mga ropa na makakasanayan nyo yung ganyan na lagi kayo nakikipagkaibigan sa mga babae para lang ma-feel good kayo. Tangan, that's ka-bullshitan. Pag talo, tanggapin natin yung natin, yung rejection, di ba? Ay, alam mo yun, nagsisettle ka for less eh. Nagsisettle ka sa pagiging magkaibigan lang kayo. Ano yun? That's bullshit, man. Magbibigay ka ng same provision and protection sa isang babae na ang kayang ibigay sa'yo pagiging magkaibigan lang. Why? Di ba? It's just because you want to feel good or ayaw mo siya mawala. That's bullshit, man. Tandaan mo, lumaki ka na hindi mo siya kasama. Parang ilang buwan na kayo magkasama, ilang buwan na kayo magkakilala. Puta, yung investment mo ng emotion, sobra-sobra. Napaka-bullshit niyan, man. Napaka-simp ng ganyan. Napaka-emotional ng mga lalaking ganyan. Stop doing that, mga ropa. Bilang lalaki, dapat kontrolado mo or kalkulado mo kung ano yung pwedeng mangyari sa pagdiskarte mo sa babae. Walang problema na ibigay mo yung dapat mo ibigay. Pero pag hindi talaga nag-work, then stop. Diba? Namnamin mo yung pain mo, namnamin mo yung rejection niya sa'yo, pero matuto ka doon. Hindi yung magsesettle ka, ay sige, kahit magtropa na lang tayo, wag ka lang mawala. Tanginang yan. Napaka-simp mo naman pag ganun, di ba? Kaya mga ropa, puta, ulit-ulitin ko sa inyo, wag na wag kayo makikipagkaibigan sa babae. Okay, wala kayong benepisyong makukuha. The only thing that she can do for you is to open her legs most of the time kung magkaibigan kayo or may mga binibigay siya sa'yo. Okay, or pinagsisilbihan ka niya. Kung gusto niyo magtropa lamang, dapat parehas, di ba? Pero malabong-malabo yun kasi kahit sa pagkakaibigan ng babae at lalaki, laging mas malaki pa rin ang mabibigay ng isang lalaki sa babae. Yan ang laging yung tatandaan mga ropa, laging malaki ang mabibigay ng isang lalaki sa babae. Maliwanag ba? Talon-talo ka sa situation na binibigay mo, ropa, kasi talagang tinropa mo siya para lang hindi siya mawala. Ano to parang ito yung manipulation na tinatawag mga ropa. Hindi ito yung push and pull. Hindi ito yung ito yung totoong manipulation. Kasi pumapayag ka na magkaibigan kayo para lang wag siya mawala. At ang ginagawa mo, kinakaibigan mo siya para at least mapa-inlove mo siya. Yan ang manipulation. Yan ang panloloko. Yan ang pang-iisa, pang-i-scam. 'Di ba? Pinapasakay mo. Tapos pag hook na,
Kala mo okay na. Well, maganda naman intention mo. Maganda yung intention mo kasi gusto mo siya maging jowa eh. Gusto mo siya eh, di ba? So ginagawa natin to just to survive emotionally, mentally kasi gusto mo yung babae. And wala kang ibang alam na way para makalimutan siya or mag-move on. So ang ginawa mo, tinropa mo. Dahil naging close kayo. Pero like I said, tinropa ka niyan or naging close kayo because may leverage na siya sa'yo kasi alam niya na gusto mo siya. So, pag ang babae, alam niyang gusto mo siya, so, she can request anything or she can say anything sa'yo na pwedeng gawin mo. Na hindi mo alam, kaya niya rin sinasabi yun because alam niya sa sarili niya na may leverage siya. Diba? Tsaka magiging ending niyan, kahit na maging kayo, sunod-sunuran ka pa rin. Kasi gustong-gusto mo siya, ayaw mo siyang mawala eh. O, anong mangyayari? Magiging pwedeng possessive ka, magiging nandyan yung lagi ka, gusto mo kausap siya. So, anong mangyayari? Mas lalong tataas yung emotions mo at mag-aarte ka na parang babae. Maliwanag ba? At lalong pag hindi na nagre-reply yan o hindi na nagme-message yan, baka maulol ka. Kaya mga ropa ko, hindi lang dito sa nag-send sa atin ng message, sa lahat ng mga ropa natin dyan na nasa ganitong sitwasyon na pumapayag na kaibigan ng isang babae, puta mag-isip-isip kayo. Dahil sinasayang niyo yung oras niyo. Maliwanag? Sabi mo, lagi kayo magkasama this past month. Tapos, ayaw mo nga umamin na kasi nga, nireject ka na nung nakaraan. Tapos ngayon, nahuhulog ka na naman. So, it's obvious lang na talagang mataas ang emotions mo. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Since pumayag ka sa ganyan, kumbaga, you are torturing yourself, Ropa. Kumbaga, ikaw nang hostage sa sarili mo para gawin mo yung gusto niya. Or kahit hindi niya gusto gagawin mo. Gets mo? Nandun ka sa position or sa place na talagang ikaw ay aso-aso. Ikaw ay isang alipin o ikaw ay isang servant. Okay, pinagsisilbihan mo siya nang hindi mo alam. Or kung alam mo man, happy ka sa nakikita mo, happy ka sa nararamdaman mo kasi napagsisilbihan mo siya. Kasi nga mataas ang attraction mo sa kanya or napakataas ang interest mo sa kanya. Kaya mga ropa, puta, itigil niyo yung mga ganitong bagay. Kasi hindi kayong bibigyan ng magandang benepisyo nito. At kahit hindi mo na ito makakausap, let's say nag-decide ka mag-move on at wala kang binago sa mga ginagawa mo, ganun pa rin ang gagawin mo pag nagkaroon ka ng kakilalang bagong babae. You will still act like this. Gets? At pag lagi ka umaarte ng ganito, do you think mariretain mo ang babae? No, it's not. Kailangan mo may baguhin sa sarili mo. Hindi ka pwedeng laging needy. Hindi ka pwedeng laging ganito na lagi ka nagbibigay ng oras sa isang babae na ang tingin lang naman sa'yo, tropa. Maliwanag ba, Ropa? So kung ayaw mong umamin at nai-love ka na naman, puta, umalis ka na dyan. Yeah, I know, it will become torture. Diba? Pag lalo kang umiwas. Kasi nga, yun nga yung reason kaya nga kinaibigan mo, pumayag ka na maging magkaibigan kayo. Kasi ayaw mo siyang mawala. Pero puta naman, Ropa, mag-isip-isip ka naman, di ba? Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Bigyan mo naman ng standard. Kaya din sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo nire-respeto yung sarili nyo sa pagpili ng babae or standard, kung wala kayong standard, then lagi lang kayo mauuwi sa ganito. Isa kayong alipin, isa kayong servant ng isang babae o nilalagay nyo sa pedestal ng isang babae para lang ma-please nyo sila at mapasaya nyo sila na hindi nyo alam kung susuklian ba nila o hindi. Okay? Maliwanag ba mga ropa? So sana may napulot kayo. Hanggang dito na lang tayo. So takeaway natin dito, don't ever make friends with women dahil wala kayong ibang makukuha dyan kundi lagi lang kayong hihingan ng favor niyan. Okay? Sana kung meron kayo nakukuha ibang favor which is yung gusto nyo, kaso most of the time yung mga babae na nakikipagkaibigan sa lalaki, it's because they get something more than what you get from her. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back mysterious mga rapa.